The Great Commission. Mao kini ang tema igsoon sa atong bagong lesson quarterly. Aniya na kita sa ikatulo na quarter sa tuig 2015 ug usa sa pinaka-interesting nga subject o pagtulunan kini alang kanatong tanan. Sa akong pagsabot igsoon, our mission as Christian is letting others know about Jesus and about sa iyang gihimo alang kanatong tanan and about what He promises to do for us now and for eternity. Is there something more? Yes, igsoon. This quarter, we will look at mission in a more interesting perspective. It involves you and me and God. Busa ubanin na sab kami igsoon og labi na sa atong mga youth sa usa ka oras nga atong saluhan og diskubrihan unsay mga mensahe or lessons alang kanimong kanako na makapadasig sa atong adlaw-adlaw na pagkinabuhi. Ug labaw sa tanan, ato sang ma-share sa atong mga higala ug pamilya. Ako ang inyong ubos na higala, Sunny Puliascas. Welcome to our weekly program, the Lesson Preview Adult Sabbath School Quarterly. Kauban sab nato diri sa atong studio, ang akong mga higala ni sa Brother Dan Ortiz and Brother Jed Uy. Kuya Jed, please pray for us. Okay, magampo ta. Among balan nga Diyos, nakasi mo ang ginarian sa langit. Dako kay mong pagpasalamat na usab kanimo sa imong paghatag na mong dugang kinabuhi. Ang tunay mo takna. O Diyos, nag-imbita na sad kami sa imong balang Espiritu nga mong magiya ka na mo samtang na usab kami magatuon sa imong mga pulong, mga importante, makapadasig mga pulong gikan kanimo. Naat man ta Ginoong Diyos, mapati kani sa mga tagsa-tagsa kasing-kasing ug hunahuna aron mahimo kaning usa ka giya samtang kami magapaabot kanimo sa imong kadang pag-ani. Amen. Pasalwa kami, di kami napakyas kanimo sa pulong, sa una-una ug sa buhat. Sa ngalan ni Jesus, among personal nga manuluwas. Amen. 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 Today, igsoon, our study focuses on the first lesson entitled The Missionary Nature of God. And we have our special guest, karong adlaw. Pastor Donald Zabala, former 1000 Missionary Movement Associate Director, a second-generation SULAD member, and I'm sure he will surely help us in our discussing our lesson this week about the Great Commission. Pastor, welcome. Thank you, Pastor. And in return, I would like to welcome you to the studio. That's right. Again. Again. First of all, I would like to be very, very happy. I am so happy nga inyong gidawat ang challenge nga mag-lead Praise sa God. atong lesson preview this quarter. It's not really that easy. Kabalumi busy kay mo, dagan mo trabaho. Mamon gani nga sa gihangi ko karon nga magkikauban ninyo. Huwag ko mobalibad kay manay ginaingon nga golden rule man na. No, being the manager of this station kinahanglan magpakita gyud kog ihimplo nga kung sa ihangyo na ako basta makaya lang ato himuon. So let's keep on. Amen. All right. Okay, praise the Lord for that. Now, Pastor, Kuya Dan and Kuya Jed, nanata sa akong gisulti ganihan, no? Nanata sa ikatulong nga quarter, Pastor. O sa gisulti ni Pastor ganihan, nalipay sad ko nga mausad niya nga ato ang topiko nga atong i-discuss, no? O daghan kayo kung na sa aktong pagtuon, daghan kayong kung na-diskubrihan, Pastor, ba? Now, the Great Commission, Pastor, sa introductory sa ato ang lesson, Biblical Missionaries. Kindly help us, Pastor. Unsa man gyud ning pasabotan ning the Great Commission? Unas tanan atong sabton nga ang Ginoo buot gyud nga kitang tanan mga mahimo usab nga mga misyonaryo. Pareho lang na sa dili ka mahimo nga maayo nga amahan kung wa ka nagagikan og usa ka maayong amahan. Okay. Usa si Ginoong Hesus o the Father himself nga iyang gitan-aw nga ang kalibutan mo dalinas gyud nga tus pagpakasala. Ang kugon niya gikinahanglan gyud ang mga tinuoray gyud nga mga misyonaryo sa katapusan nga mga pagbuhat sa buluhaton. Maman gani nga siya mismo sa iyang pagkaamahan iyag yung gipatigbabaw ang pagka-importante gyud sa missionary work. That's right. Kana lang pagpadala sa iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan. That's right. That's a missionary journey to a son. Maman gani nga sa among promotional sa una sa diha pa ko sa 1000 missionary movement nga atong yung sponsoran ng atong mga anak nga mahimo sila mga misyonaryo. O tungod niini
ako mismo, ako mga anak, akong gihimong missionaries. Mhm. Kaya para, dili gyud mahimong reklamo ba? Mhm. Ikaw, kamusta man ka? Imong mga anak, ng misyonaryo ba? Mhm. O, ako, gikan ako sa missionary journey, missionary work. Gikan, trabaho na ko sa mga manubo sa Kidnon. Kapit ko mapatay dito, kay gisulong mi. In fact, tulo sa akong mga kauban dito sa bukid, nangamatay gyud, gipusil, gitigbas, gisaksak, bangkaw ang iyong skill, just to make sure nga maundang yun ang missionary activity sa bukid. Pero, karon dako kaayong akademi ang nagbarog dito, ug daghang kay mga Adventista nga nagpabilin sa ilang pag-alagad. Amen. Kana nga spirito, no, kana bang kana to the point gani nga willing ka mamatay para sa buhat sa Ginoo. Ug ginaindot kay nga spirito nga tong batunan pa, no. Dili kana bang willing ka nga fearless ka ba? Okay, people would sometimes accuse kanang Christianity as being the opium gani nga kung maglisod kanang murag may atuan, pero you know, being a Bible believer means you have to be fearless. This is not for the faint of heart. Kung maging musun ka sa Ginoong Hesus. Just like Jesus. He knows already nga ari niya sa kalibutan. Ilansa niya sa kahoy, di ba? Ilansa sa cross. Pero wag gyud siya mo reklamo paghatag sa commission sa amahan niya nga who will save the people, who will save our people. So yung Ginoo nga, sige, padala ko. Willing ko magpakamatay para nila. So, it's like, itong experiencean, pastor, sa mga kauban, no? So, mato pa na, dapat fearless. Although, dili siya, it does not come overnight, mahimo na kang fearless, no? Nagkinalang po kag-carry sa Ginoo. Atong hatagan og pagtagad ang unang komisyon nga gihatag sa tao. That's right. Atong masabtan nga sa in the Old Testament, bisan sa panahon ni Noe, diha nagi-commission gihatag sa Ginoo kang Noe. And he was preaching for the last 120 years. Ang buhat ni Noe sa una, wali o buhat yun. Samtang siya sige gwali, sige po patindog sa arka. Ano na sa bagong tugon? Netas bagong tugon karon. Ang command is very simple, pero it was with authority. So if we go to the text in Matthew 28:18-20, klaro kay tataw kayo ang iyang sinultihan nga nagyon, all authority has been given to me in heaven and on earth. Now listen, this is a command. Go ye therefore. This is not just hearsay or a second word nga nadawat from an authoritative or from an authority. But this is direct. Go ye therefore. Okay. Usahay ka mga butang sa mga butang nga usahay malibog ta, usahay mawad-an ta sa atong focus. Kay gahuna ta nga pag-ingon go ye therefore para lang nis manglakaw. The rest nga di gusto mo lakaw, okay lang mi, kamo lang. Total go na, go. Ug di mi gusto mo lakaw, okay lang na. Pero tiwan ninyo, go ye therefore and make disciples of all nations. The word there all nations means dili ni kay mag-focus lang ta sa Pilipinas. Atong tanawon nga atong relihiyon nga giintrahan, din kita nasakop, is it worldwide? Is it penetrating into the all nooks, four corners of the world? Yeah. Because go ye therefore and teach all nations. Now, listen, gusto lang ako nitapuson nga area ba? Baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Ghost. Still, this is a command, ha? And teaching them to observe all things. Now, usan ni sa mga misunderstanding sa church. That's right. Now, tingali sa atong mga iglesia, gusto na ako ipasabot nga the teaching them to observe all things, may tabo ni human ang tao i-baptize. Kaysa karon God, ang atong sistema, it's like this. Santuson o sa nato ang tao. I have bautismuhan. Ay na bautismuhan. Now remember, bisa kung sao natong santos nga tao, kaya ang nagtudlo dili santos. Dili gini siya moingon nato nga mo ni siya barometro sa pagbuutan sa usa ka miyembro sa iglesia. The command is to go and teach and preach. Then it goes up by saying, after the baptism, teaching them to observe all things. Yeah, that's right. So kining paagi karon, nagatudlo nato ni sa pagka-importante nga ang pagtulunan nga naa sa simbahan gidala sa iglesia is simple.
Dili na to ni siya himuon nga lisod. Kay kung ato ni siyang himuon nga lisod, ang tinuod ang lisod yun. Kaya mingon man ta, for narrow is the road to heaven, and wide is the gate to hell. O man ay usahay na itong ginatudlo. Nga magpalangit kita, lisod, nga lisod-lisurong kita. No. Murag mahadlok ng tao nga mo. Mo tingali kini nga mga pagtulunan mo yung nakapaganoy hinoon sa mga tao ba nga, di na lang ko mag-Kristiyano. Kay piot-piot man kayong danay dito. Oo. Imbis hinuon atong tudloan ang tao ba nga, being joyful, being happy while serving the Lord, and fulfilling His mission on earth. Nga, kuyog di ang kalipay ba? Correct. Kanang maghimo bitaw kag butang nga malipayon ka, gaan biya ang tanang butang. Exactly. Sakto yun, Pastor. Sakto. Labi na ang nag-motivate ana is love. Oh yes. Yeah. Gaan kay buhaton. Mao ni ang atong komisyon karon. Usahay makaingon ta usahay sa atong pagtulunan ba nga o bitaw na si ikatulong paragraph diri sa atong introduction, nag-ingon diri klaro ka. It's not hard either to see the link between these words spoken to the 11, especially in Galilee. Kaya usahay atong paghuna-huna manggod sa tanan nato mga pagtulunan, nagpasaan na tadaan og cross ba? Correct. Kaya mo magigiingon, if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross. Daily din follow me. Ang atong paghuna-huna sa cross, kanabang di halos din takalakaw. Burden. Yeah. Burden kayo. Hindi masad ni mao. Unsa tong gitudlo? Take my yoke upon me and learn of me, for my yoke is easy and my burden is light. Right. That's right. So, siguro karon na emphasize na nato din nga ang komisyon nga gihatag sa Ginoo unas tanan dili lisod. Yeah. Correct. And also, Pastor, kaning ingon diri ba nga, the word mission itself means ascending or being sent to perform a service. So naaday ni involved nga serbisyo. Yes. Duha man ko ka klase ang missionary. Na gitawag sending missionaries. All right. And the other one is being sent. Okay. Kanang sending missionary is nata sa church pero ang atong resources atong itigom para mo tabang ta mo padala ta og mga missionaries. All right. Kitawag na siya sending missionaries. Doon na po yung mga missionaries nga sila gitong naglakaw gid dito, being supported by the sending missionaries. Muna gingon diri tataw kayo ang gitudlo sa atong pagtulunan, kining atong pagtulunan karon nga kini nga klase nga service. Kay kung halimbawa sending missionary ka, sakripisyo na Correct. Dili lang kay kwarta nimo di ang galihok. Kay you cannot be a missionary by yourself. Kung dili nimo na gibati ang burden, Lisod ang paghatag. lisod. Isod. Dili gyud na sayo ang paghatag ug wala gid nimo na feel ba nga kamusta na ka atong missionaries gipadala wa ba ka atong magutumi dito. Ato to silang iampo. Yeah. Mo ba ni akong kalipay gyud ka na bitong sa opisina na may ka mamisita na ako. Imbes ako'y mo ampo para nila. Ako silang hangyon, ako ilang ampuan. Kuan. Kailan nindot ang feeling dito nga ampuan ka? Muna ang mga sent missionaries, ang mga sending missionaries nga nabilin diri sa church, may mag-ampo para nila, That's right. may magpadala nila og Support. support. O, unya, mag-encourage nila pirmi. Dili kay maminaw lang ta mga daot ang balita ato anak ko. Lagi na, lagi na ako. Lagi na. Pero concerning pud sa kanang mga sending missionaries, Kuya San, Kuya Jed, o Pastor, dili pud unta nga kanabang himuon na lang na nga rason nga Dili na lang mo. gasend bitaw ko, di na lang pud ko Dili na ko mo. may Bible studies kung silingan. Oo. Anyway, naka-take na ko sa kong part, no? Mao naman dayon na. I think we all each have our own kaning task gid gani. Depending sa unsay gihatag sa Ginoo ng mga talento. You can use that as an avenue for you nga makasaksi gyapon ka. Mao tayo ni kay bag dali na kay no. Kini bang ato bang gi-adapt karon nga IEL gikan sa care group ministry. Usa man gud ni nga makatudlo nato ba nga mo take gid ta og love sa ministry Mao gyud. as a sending missionary. Kay once na nato ni sabtan man gud nato ba what is going on the field. Yeah. Kay kita mismo nga niya diri nakigbisog pud ta gamit ang atong kaugalingon, atong resources, ang atong kinabuhi, ang atong panahon nga nahimo po tag missionary sa atong mga silingan. Yeah. Sakto.
Para nako dunay dual meaning ba? Yeah. O bitaw na nga gitawag kining doorstep evangelism nga akong ginapadako karon. Nga kung ma-emphasize lang gid unta ni kay sa mga kaigsuonan, dual gid ang effect ani. First, at timanon nimo imong kagalingon being a sending missionary and a missionary sa imong mga silingan. Yeah. Mausab gid ang imong kinaiya kay missionary man kasi imong mga silingan. Correct. That's right. Imong mga sinultihan imo nang bantayan, imong linihukan imo nang bantayan, and by doing so, you are reshaping yourself into the true image of God. Amen. So, meaning, sa akong pagsabot sa imong gi-emphasize, Pastor, Kuya, andun na tay conscious effort, no? Nga, missionary po ko, no? Kanang conscious ba? Tanan. Dili na murag limtan-limtan lang kung... Or Sa dagat missionary lang og masbado. Na, That's right. akong nakuha, no? It's either way, if you're a sending missionary or a sent missionary, gi-emphasize kay ni Pastor nga, we have a job to do. Check. No, dili lang kay you go to church and then you sit down nga ug kung say oy kwanta kanang nate amutan o sige kuan. No, we have a job to do di to perform a task nga gihatag sa Ginoo nato which is to spread the what? Go ye therefore, no? So meaning pag bautismo pa lang nato ato nang gidawat ang job para nato. Mura ba ginani ba? Basta makakuha na kay kakuyasan, mga palag trabaho. Basta mo yun naging ang boss. Sige, pagkuha na mong SS na nimo, pagkuha nag-medical, awan na. Diba? King pamati mo. Imo nang gidawat nga, ayay, gidawat na ako ang responsibility nga akong i-applyan. Correct. It's the same way. Dili ni tiyaw ang job maghihatag sa Ginoo nato, no? And it's very important. Gi-emphasize ni Pastor ganiya, whether you're a sending missionary or a sent missionary. Ug akong dungagan katong ingon ni Pastor nga it's not hard. Oh, it's not Dili hard. burden dapat. No? All right. Kana mga igsoon, introduction pa lang ni, no? Our memory text is found in Isaiah 55 verse 4. Akong basahon, Isaiah 55. See, I have made him a witness to the people, a leader and commander of the people. Sa Sunday, Pastor, mga kuya, talks about God created man and woman. No? Atong hunaw-naon nga, ang atong lesson number 1 is the missionary nature of God. No? But before we go to Sunday, siguro ato sa ning Ilay ang foundation. ilay sa foundation, no? Lesson number 1, the missionary nature of God. Kuya Dan, unsa may gusto ipasabot sa tuwa sa atong lesson about lesson number 1? Kanang the missionary nature sa Ginoo, tan-awon nimo ang Bible gyud. Siya gyud mismo ang nagkabot gani sa tao nga nahulog. Pagkasala gyud ni Adam and Eve, siya mismo ang nangita, Adam, Eve, asa naman mo? And you can even go way back before paghimo si Adam and Eve. It's written in Revelation 13 verse 8 nga it talks about the lamb slain sa foundation of the earth. Sa to pa naanay na ihaw nga karnero dito pa wapay nakasalang tao. Naanay remedy naguna nakita sa Ginoo nga mo sala ang tao na remedy ang gihimudaan. So God is really a missionary by heart. You're right. That's good. And we should also be like him. Kini manggong point bitaw nga kabalo ko sa atong mga iglesia mahimo na puning isyu. Okay. Ginoo buota maayo man ta kay Ginoo, bright man siya, all knowing siya. Kibalo siya nga ang tao mahulog. Ngano nga naman lang niya butangi og kural Kana ba? gyud mo gyud na Yun. Pero I know this will be an issue in That's church. right. Pero sa atong lesson karon, pantay, kinay free will din ang tao. So balik ko sa imong issue kay para mamdunggan ako ng una. ang akong nakuha ni Sir Dan is kanang ang muduga ko ni Sir Dan, the missionary nature of God. Kabalo man ta nga ang nature sa Ginoo is loving kay siya, kind, caring. Naade siya iyang pagka misyonaryo nga nature. Aside from being loving, aside from being caring,
nga isay nature day nga pagka-missionary nga whenever ma-lost ang usa ka tawo, mo reach out di siya. No? Sometimes wala ba na nato nga nature sa tao. Usay bitaw nay hiubos o natay mahiubsan or nay mahiubos nato. Tendency ra ba magpa-pride ra ba din ta? Sinakasaan ako. Di ba? Pero look at the picture. Ang Ginoo mo ni reach out ni Adan og Eva nga sila mismo ang nakasa niya. So it's a good example sa diay kanang nindot ni nga gi-emphasize atong leksyon karon kay it's about dili all the time nga og ikay nakasala, ikay mo agto sa imuhang masad-an nga pasalo ako sa usaha. Pwede sa din nato sundon ang nature sa Ginoo nga if nakasala Bisag ka ikaw na nasad-an. ikay mo reach out nga ato nang storyahan na. That's right. Di ba? Nindot ang Ginoo no. Practical applications. Adan. Iba. Asa man mo. Bago ang Ginoo asa to sila. Oh, yeah. Asa man mo. Ganahan ang Ginoo nga kuanta mag-communicate, no? Unsay hinungdan sa tanan. So mo nakanindot sa kanang title na to ron, the missionary nature of God. Yeah. Pastor, kani bang gibutang diri no? Gusto lang nako ikaw mo emphasize ba nga karon ra gyud nako nasabdan mo tong niingon bitaw ko nga kaning atong pag-discuss diri dili lang ang ato ang mga brothers and sisters ang ma-bless kita pod no? diri. Kani ingon diri pastor ba nga kita ang human race nakasala man gyud no na natagak man gyud ta fallen creature kita no. Ang gi-emphasize diri sa the missionary nature of God kay ang nakanindot God did not let us Abandon. alone. Wala kita niya gi-abandon. Pastor. Yeah, at the very start, nasayod gyud ta nga ang kinaiya sa Ginoo, it's all about love. Unya tungod ni ini giplano na daan ang kaluwasan, pagluwas sa tao. Nature ni sa Ginoo nga gusto niya ma-duplicate unta sa iyang mga katawhan. Alright. Nga kung kani unta nga kinaiya naa karon sa tao, di gyud pwede na itong kalimtan ang pangunahuna nga this church could have multiplied 1,000 times. Amen. Tungod ni ini nga kinaiya sa Ginoo. Pero usahay man himo magunan siya dakong hagit kay kabalo biata dunay great controversy that is going on. Kung sa imong buhaton na mo counter dayon. Sukol. Bisan gani sa atong sulod sa iglesia dunay mga hinti nga naa sa sulod. In fact, I'm preparing a sermon for Capitol Center this Saturday. I hope itong mga kaigsunan unta maka-attend, pero it's about the prodigal son and the lost. The prodigal and the lost son. Wow. So, sa iglesia man God, ang atong itagaan og dako kaayong hibug-aton ang sala sa prodigal son. Pero nalimot ta ang pinakadakong sala katong lost son nga nagpabilin sa man. Exactly. Kay mo to yung og akong himuan og lawom-lawom nga pagtuon. Usa sa mga hinungdan nganong anak ang manghod ni Layas, it's because of the elder son. That's right. Kuwang siya gugma. Kung muundang man lang ko og wali nga di ko makapasakit, di na ko masakag pulpito. That's right. Kaya sa may pulos sa imong pagsulti, nga mura bag hapyod-hapyod lang kas tao ba? Una, kinala masakitan gyud ka. Kaya kung masakitan ka, doon na ni siya kaayuhan. Ang mga doctors bitaw, say malisang kumatog na nakikabahong. Ha? Hindi mo ato kag doctors. Yeah. Basta makaluluoy gyud kay kimpitan ng nilit diha nga mga skin na ba. So like pain. Tapos magnuron pag yun nilag tinod. Ikaw nga dugay na kang sakitan og may ba. Taon na lang gyud kadi na kung balik doktor. Kay gusto na to hapuap man. Pero in a Christian living, especially kini paagi sa Ginoo. Yes, ang Ginoo dunay gugma. Ang Ginoo gugma gyud. Pero ang iyang paghandle sa gugma para sa tao is something nga ato ginuntang i-duplicate, imitate ba. Amen. Oh, nga sa sulod sa atong kinabuhi, mahimo na ni siya mismo nga maingon nato bang wali. That's right. Nga dili na ta kinahanglan sulti pa. Yeah. Tinuod na. Ang ikaw mismo ang imong pagdala sa kagalingon, Yes. wali na siya. Wali na siya. All right. Gentlemen, let's go to Sunday lesson. Sunday. God created man and woman. Sa akong giingon nimo Kuya Dan ganiha, one of the perennial questions
humans have asked, Mm. Pastor, kanang asa man gyud ay tagikan? Wala siya. Mo Ingon pa diri, where do we come from? Mhm. Labi na sa mga tao nga dili kayo tumutuo o Ginoo, Mhm. dako ganang pangutana nila. Tinuod jud. Asa mo gikan niya? Asa mo ko padung? Mo ginay kanunay naglibog silang pangunahuna until now. Na wala man gud sila kabaw. Kanang lahi man gud na kabaw ta sa gikan ba? Kay if kabaw ta sa kagikan, kabalo man gud ta sa atong purpose, sa atong life. Yeah. Pero wala ka kabaw sa kagikan, murag Purposeless. murag galutaw imong murag wa ko'y gigikanan, wa sa ko'y padulungan, murag hanging ka and there's no hope sa imong life. So kuan sa no kanang murag makikita nga dako kay sa nga predicament sa usa ka tawo nga asa ko gikan pastor. Usa siguro nga atong katagan og dako kaayong pagtagad kinig yung what the Bible says. Yeah. Yeah. As biblical Christians, na yung mga Kristiyano nga dili biblical. Angkon lang sila ang Kristiyano, pero og imong dal-on na ganis Biblia, mingon sila up. Malikay. Ayaw diha kay sinuwatan ng tao. Sila na. No. Op. Imposible na. O imposible na. Wala na mahitabo. Naday na nga pastor no. Daghan oy. Giyon sa pagkiba nga Christians. Nominal lang siya. Na find ka og imong kinabuhi ka ingon nga Kristohanon pero ang Bible sentro diha man ka Kristo pero di sila Allergic. lang discredit ang Bible. Actually, sa akong mga experiences like a radio speaker for the last 30 years, mga questions gaabot sa ako, ako mismo mahimuot na lang ko ba? Mahimuot ko sa mga pangutana nga gaabot nga akong atagan og direkta nga tubag ba? Una sa makaingon ko, we really need biblical Christians today. Yeah. Kay kun ang Bible na kung may atong basahon, atong basihan sa atong pagkristohanon. Usar gyud ang relihiyon. Bitaw no? Sa labing tinuod lang. There will only be one religion. Sa Genesis pa lang daan. Okay. Usa na rin relihiyon. Pero nga naman yun nga pag-abot, paglampas na sa Genesis, Mulubag na. mulubag naman dayon ang pangunahon na tao. It's because we do not believe on what the Bible says. Muna ingon, asa man tagikan. Bisan ang mga Kristiyanos, bahin-bahin biya. Yeah. Nga God allowed evolution. Yeah. Muna uban sulti sa uban. Yes. Oh, grabe no. God allowed evolution. Ang mismo Ang uban Ginoo pod, mo nag-allow og evolution. yes. Ang uban pod, maingon pod, God created the first human, then God allowed them to evolve. As nila. Mga pangunahuna ba nga, yes, they are Twisted truly na. wise. Kay gusto magud nila i-ana ng duha. Yeah, yeah. Ang evolution og sa Bible. Mo naman ning kamot gini sila ngitag gap nga ika-ana. Pero as you study it deeper, evolution has no place in the Bible gyud. Kabalo ka sa dahil anong gusto nilang iana ba ang kanang evolution kay ang Bible God mo man gyud ang pinaka-concrete, pinaka-strong evidence ug asa tagikan. Ano ba? Kay og evolution lang ka unsa may imong foundation ani nga science ani nga pangunahuna. So ilagi nang gusto nilang iana gyud nila para na foundation ang ilang study. Kunuhay. The only concrete concrete nga evidence kung asa tagikan is ang Bible only. That's right. Wala pa ginani Sir Dan ba, Pastor? Panalitan ako naghimo kog journal. Natanan dito na akong ipangbuhat. Nigbasa ninyo dito, na dito ang tanang truth inyong mabasahan. The same is true with Bible. Ang Bible mo na siya journal ug asa tagikan. Gisuwat siya din gipahibaw sa kalibutan kung asa tagikan. That's right. I think, Pastor, no, kaning very important ning maatog yun ni siyang masabtan, labi na sa to ang mga televiewers. Kay daghan karon nga sumasa inyong gisulti, gina-downplay na manggod sa uban, labi na sa kaaway, nga kita mismo special ta. We are created by God. Gina-downplay na siya sa kaaway. Kung gusto niya mahitabo nga evolution, no? Nga gikanta sa ape. Nibutho ra ka kalit. Nibutho lang ta, wala tay purpose, no? Pero ingon dire, gentleman, no, ingon dire, God's mode
for creating man and woman differed from that of the other creatures. Kay ingon diri sa Bible, let there be light sa uban, no, sa permanent sa uban nga mga gihimo sa Ginoo. Pero ingon diri, now the command was turned into consultation, pastor. Let us make man. Meaning Ingan ka ang special ang- three Godhead nag-consult sila nga, let us make man in our own image. Kung kani ba akong masabtan ni special day ko, pastor? Yes. Very, No? very special. So if you adopt evolution, you are not special. Muna drive sa evolution nga. Exactly. Oh. And Revelation 14:7, naingon dia, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. Worship Him that made the heaven, the earth, and the sea, and the fountains of water. Amen. Ang Ginoo mismo mo nag-create natong tanan. And that establishes the reason why we worship Him, because kita mga hinimo. Put evolution there, Wala na. kisa may imo worship. That's right. You're left with, you worship yourself. Imong kagulingon. Wala may Ginoo diha. And that is always true because in the first part of Genesis, the creation week, and on the last part of Revelation, that's from the first book to the last book. Makita gini mo di ang consistency gyud That's right. sa sa gugma sa Ginoo sa tao. He created man, kopya ang ilang panagway. Unya sa diha nga nagpakasala ang tao, giredeem niya ang tao, gihimo ang plano ang tao para maluwas. Og diha sa paghigugma sa Dios sa tao, never gyud an instance nga iyang gibiyaan ang tao Amen. nga hanging. Yeah. Naagid siya kanunay diha. Nakita niya, yes, ang atong weaknesses, ang atong strength, pero ang nakanindot manggod sa Ginoo kay ang pagka-special sa tao hangtod karon nagpabilin. Amen. Nagpabilin gyud ang pagkapinasay sa tao. O mangutana tingali ato mga televiewers mangutana, ano man gyud nga pinasahi man ka ang tao nga, ano man gyud nga. Pero amina mo, bisag unsa ka maalam sa karabaw. Karabaw ra gyud siya. That's right. Bisag unsa ka maalam sa unggoy, unggoy ra gyud siya. Pero ang pagkamaalam sa tao, in fact, it was believed nga the wisest man on earth has only used 1/10 of his brain's capacity. Wow. Liman ka na? Nga nakalimita pa. 1/10 of his brain's capacity. So Tuwa ang na sa 90% is for what? Believe me, God is preparing that 90% for eternity. Eternity. Amen. Because we will be learning more in eternity. Daghang pa ta matunan sa eternidad. Ay, That's right. We thought nga kanang mga naghimog mga rocket din ha. Mauna na. Muna na yung pinaka, I'm so brilliant, kinakahimog kong rocket, I'm a rocket scientist. Wa pa di. 10% 10% pa di ay. How much more og dito na sa eternity, ang 90% magamit na. Ang top pa dahil ng Mas 90%, ma-amaze pastor. pag- yes, sa Ginoo, no? that's really untapped. Okay. That's waiting for eternity. We are a people made by God for eternity. Only nga nadaot lang yung plano sa Ginoo nato sa diyang nagpakasala ta. Okay. So ni deteriorate tag maayo yan ang bahina. Now, kana diha no mo ato nang i-continue sa Monday lesson. Okay. No, kay nakasala naman ta ang tao. Pero na-question diri pastor, mga kuya. What makes the creation of man and woman special sa atong Monday lesson entitled Free Will? Unsa may naka-special day na do, pastor? Okay, first. Sa diyang gihimo sa Dios ang tao, everything was there. All right. Nanang classroom. Naanata ng kumpleto na. Kumbaga, nangita kag asawa, pagdalan nimo sa imong asawa sa imong puluyanan, kumpleto na. Kompleto na. Asawa, namin. Are you listening? Kumpleto na ba? All right. Nanatanan. Okay. Ang kusina, puno na, kwarto, may kwarta pas bangko, ready na. Kay special man. Special. Of course, challenge din siguro nato may aging panahon nga nangaminyong wa tay kwarta. So, pero ug ato bang ikumparar ba sa paagis Ginoo para sa tao? Ang Ginoo giandaman ginya. Ug nga inindot nga punto nga ginadala nako ni sa akong mga kasal. Nasa diha nga gibuhat sa Dios ang tao.
Di ba? Lifeless. Giludhan bagid sa Ginoo. Yuhipan pa jud. Giludhan. Na effort, no? Kana lang pagluhod sa Ginoo siyang hindi man kumutuo ang ginawa mo Lord. Lugar iyang gipalutaw ang lapok ini iyang giwipan. Okay tungod sa iyang pagka-powerful. Pero ato bang tanaw na iyang ang ato bang tawhanon nga perspective. Tawhanon man nato nga imagination. Lifeless. Kung sa Ilonggo paghamyang na da sa duta. Kung sa gihimo sa Ginoo, giludhan niya ang kilid. Gigunitan niya ang ilong, iyang gihuipan. The breath of life. Kunya ang tao na himong may kinabuhi. Special gyud kanang giingon nimo nga unsa ka special ang tao, very special. Dili. Usa sa naka-special siguro kay kinupya atong naong sa Ginoo. After the... We were made in the image of God. Di ba? Nga, dungag ni Pastor, nag-effort, gihuipan. Sa ubang creature, igo lagi let there be. let there be, na ay ang langgam, lupad-lupad ng langgam, na ay kabaw. Pero siya, gimold gyud niya sakto, nga ang naong pareha-pareha og purma gyud sa iya, unya gihuipan pa gyud. Nga, ang pinaka-special gyud sa tanan is we are rational being. That's right. Kabaluta mo determine unsay good, unsay wrong. You mean to say, ang free will. Ang free will na to. Makahuna-huna ta. Mato ni Pastor, ang kabaw, bisag unsa ka brad sa kabaw, bahalag mo circus mo sa kabaw ra gyapon na siya. Ana ra gyapon na siya. Pero kita we can learn every day unsa mga knowledge. Anya, we can reason out. Anya, ang pinakanindot gihatagan ta sa Ginoo og freedom of choice or free will. Mo ni naka-special pag yun nato. On top of the creation. Nga na, nangunta na bitaw si David, oh what is man that you are mindful of him? Because paghimo sa Ginoo, special kayo. Special kayo. Kumbaga og sa ikumpara pa na tubig og halo-halo, ay mas nindot yung halo-halo kanon, di ba? Meaning, kumbaga kita nga nature extra special pa gani, no? So, dili lang di ay ang atong image no kanay makita nato nga nakapa-special nato nga hinimo kita sa Ginoo. Pero ingon diri atong capacity for moral judgment is one way that humans reveal the image and likeness of God. Atong hatagan og pagtagad kining tulo ka mga puntos nga ang tao na imong pinasahi gyud. Okay. One is for religion, for ethics, and for science. Kining tulo ka mga butang ug ato ning sumpay-sumpayon ba? Yeah. Under ni siya sa free will sa tao. Karon bisag unsa nimo ka simple sa imong pagpuyo o pobre ka maingon nato. So long nga na kay religion nagihuptan, more kompleto nang imong kinabuhi, di ba? Bisag pobre ka pero doon na kay maingon nato nga pamatasan. Gusto nga pamaagi sa paglihok-lihok. Ethics. That's good. Or siguro mapili sad ta nga ato baka ako sa linyada sa siyensya. Okay. Kini mga butang nga na nato ang pagpili niini. May batagbatasan, baton bata og kinabuhi sa pagkausa ka relihiyoso o di ba nun magsalig na lang punta sa siyensya. Usahay may ingon ta, religion is not important to me. What is important is siyensya gyud. Kaya ma-explain man gud nato. Pero kanang religion, lisod na i-explain ang religion. Lisod ang... Para ni Noe, naghimog arka. Asa man ang arka ron? Lunok. So kay lunok. So kay lunok. Dili na, kanang istorya sa Biblia ko ano na. Matumato ra na sa mga tao. Una, giangkon sa Ginoo, nagsulat mga tao ra. Una nga matumato ra na. Pero I believe with all my heart. Before the end time message will be declared, God will reveal. Kagtuo ko nga iya ginang preserve ang arka ni Noe. Not the Ark of the Covenant. Alright. Ato ging arka. Itong sararat nga nasangit. I-preserve gina sa Ginoo. Sa akong pagtuo ha. I-preserve gina sa Ginoo. Kay inig-declare gyud sa Ginoo kada pang in the end bitaw. Those who will be righteous, the evil will be evil.
nga ipakita gini ba with full blown media coverage. Finally nakita ng arka. Mingon ni mga tao, tinuod yun. Yung katong mga pilosopo nga Muna ning panahon na nga daghan kay mga tao nga nasa gawas sa yung nato sa pader. Nasa gawas ba sa mingon nato sa ransok. Sulod. Musulod na sila. Ingon sa niya ang kamaturan. Amen. Pero sa end time na nga mga messages nga ato matunan niya. Ato siguro pahibalo ng ato mga televiewers nga kini among gisgutan diri more ni on the introduction part of the lesson. That's right. Yeah. Nakoy-emphasize po, Kuya San, no? Mismo ang Ginoo iyang gipakita o iyang gipahibalo nilang adan og iba nga naslay free will. By saman Itong kahoy, no? unya na ang Ginoo nga na ako'y pwede mo makakahon sa tanang kahoy sa tanaman sa Eden. Pero kini lang yung usa ka kahoy nga nasa tunga nga gihingalan og the tree of knowledge of good and evil ay ninyo kan-a. Ay kan-a. Sa akong pagtuo, pastor, ang bunga atong kahoy, wa man gid siguro to'y poison, oy, kay di man mohimo og poison ang Dili. Ginoo. It was really the obedience nila. Ang issue dia, oo. Ang issue. Dili yung nga pagkaon nila, muna to'y nagkurag long time. Katusan long natin, ti- nay poison nga muna mamatay. No. It was really the obedience ang issue. Now, gi-emphasize sa Ginoo nga naatay freedom of choice. You can choose to obey me or to rebel against me. Number 1, no? Ikaduha, gibutang sa Ginoo kato nga kaman nga dili to ipakaon para ipahibaw niya nga kung kita makigrelasyon ta sa Ginoo, nagay pang gobyerno ang Ginoo. Nagi tay covenant nga pagakuptan. Out of love. Kaya ano, if makigrelasyon ka, for example, sa mong asawa, si Hana, naman ginoy covenant. Yeah. Bibi, or sana, darling, kana, Katong bibi human na to. ama na to, darling, or honey, ako ra biya ha, babay. Nanay covenant. Nay covenant. Nay Ginoo. covenant. So, may na Ginoo, kuan man ta, naman ta intimate nga relationship, adan og iba, Ginoo ko ninyo, ako inyong creator, maghimo ta covenant, ayaw na ninyo ni kana. Meaning, you have to obey me. You also have to practice your freedom of choice, but ganahan ko nga ako inyong i-obey. Pero dili mamugos ang Ginoo nato. Yeah. Because forcing someone to obey is not Is not really love. obedience. Yeah. And it's not love also. It's not a version. Matupad ni love, to be true love, must be freely Given. given. That's Otherwise, we could not love God. That's right. Like for example, ang earth, nag-revolve siya sa sun. Kana sa paghimo sa Ginoo, it is obeying the will of God. Nga mo revolve ka sa sun, dili ka mabangga sa Pluto. Pero kita, we have the what? We have the freedom of choice to believe niya or to obey niya or not. Muna pinaka-nindot, pinaka-sweet nga regalo sa Ginoo nato. Atong freedom of choice. Free moral agents ang tao. Ani man kung pag kini man tagamit og chance nga mapili ka. Naging imong gyud gusto ba? Namang ko na siya meaning, Okay. naging na siya inner motivation ba? And that's right. Nga imo gini siyang gihimo tungod sa imong tinuray gyud nga pagmahal. Dili nga gipugos ka. Pugos. Ang kadaghanan ng usahin sa atong mga kauban sa iglesia, ingon nga bahala gipugos basta wala unta ta maglisod ba. Kay ang ato magud gitan-aw cause and effect man god. Murabag bahala na lang unta og lisod-lisod ta sa una. Basta wala unta ta mag-antos karon. Kay wala unta tubutang ikahoy dito sa taliwala. Wa unta ta mag-antos karon. Ang gusto sa tao pa kini tao sigurista man god. Gusto na lang maniguro pero di ba? Pero og di pa nimo tagakagawasan mo mulighot pod sa Cebuano pa mangita gyud paagi Kisi-kisi gyud, mo kisi-kisi pod siya. Correct. Ang nindot gyud kanang yung tubang himo ni Jesus ng hinumdum mo. Lord, if it be possible, let this cup pass from me. Amen. Tinuod. Bisan sa iyang pagka-Diyos ba? Siya ang pagkaanak. Diha siya sa pagplano, sa paghimo sa kaluwasan. Pero naapektuhan siya sa iyang pagkatawhanon. Nakahangyo gid siya nga. Ang yung gid sila lima kagdugo og singot tigawas na sa iyang lawas tungod sa struggle. Pero ang free will nagpasuwabi man gid.
Yeah. Ako gining himuon tungod Ako sa ayang katawan. gugma. Dami sa salida gihimo ang mga Koreans, what if ang title? What if? What if? O nabitaw, sila? nakadungo pa What na if? sila yung ati. O nga og si Oh, Jesus ng chicks. Og si Jesus na What dala og if? babae. What if ba? Oo. Usa kay mahitabo ba? Kasi may What tabo. if Oo. sa diyang gilansang sa krus nanganaog ang minilyon ng mga nulunda. Oo, What if ba? Pero wala gid ang what if. Sa free will wala nang what if. Hypothetical mo to. What if? Una nga sa atong pag-alagad, Bitaw, Pastor, no? He could have chose to not to be sacrificed, yes, no? Yeah. Exactly. Murag, Father, let this cup, sana? Sa to, Pastor? Pass. it be possible that Pass. this cup pass from me. Or pass from me. Pwede naman to, di na sa natuluwasan ng tao rin. Ay, murag ka na, Sakit tira. murag, medyo, di mo na itong saba, ano ba? Pero, freedom of choice ito sa Ginoo. Nga, dapat ako ganing buhaton para sa kaluwasan sa Ginoo. Muna nga, No? Wag dito For- gipugos. for God so loved, kanang so loved, pag kaninduta paminawon, kaninong ka nga, I love you so much, kaysa I love you. Pag yung, for God so loved, pati yung bugata na, di ka kasabot gani nga nung kinahanglan pang Ginoo nga, mo pakamatay ba? So di ka katugkad kung ingana di ka pinasahi sa mata sa Ginoo. Yeah. And free will also removes the notion nga kanang destiny, pastor. Destiny kay ko nang kanang lakihan nga mapadung ko na niya babayron mo mag butterfly eyes din nga destiny siya ng lakihan. No, there's no such thing as destiny. Kitang tanan natin itong kagawasan sa pagpili. That's right. Kung asa ka mapunta, Unsay kahinat na nimo sa katapusan, imo na dili kagawasan. gyud na sa Ginoo gikan. Dili gyud na. Nga og nalangit ka, Yeah, kanang nga sa Ginoo to gikan, no. Imuhar gyud na. Ikaragi paninglan di choose ka nga mosunod sa Ginoo. Exactly. That's right. Munang gi-emphasize diri sa atong lesson no sa Monday ingon diri because of its divine origin, Pastor. Human free will is protected by God. It is against the character of God to force obedience. Check. Mga na siya. No. So let's go to Tuesday. Nagkalami na sad na ito. Medyo our time is wearing down. Let's go to Tuesday. The fall. The fall. Pastor. No. Now, na ako'y question diri mga kuya. Kanang is eating a little fruit sinful? Kaya mo For yun me, ni ang no. isa sa mga standing question, Pastor. Nahirabo ni Yeah, the truth of the matter is it's not the eating there that is Okay. first. What was the command of God? It is not good for a man to be alone. Alright. So, first, no, pukan si Iba o si Adan. First, there was a separation. Oh, see. Kaya wala lang to sila magbuwag. Two heads are better than one. Makabadlong pa unta tong. Makabadlong unta. So, ayaw diha. Okay, Pero katong panahon na yun, una pa lang, gi-break na nila ang precept sa Ginoo. It's not good for a man to be alone. Kunya, sa diyang nag-inusara na si Iba, gingnan na, ayaw magduol, ayaw maghikap. May duol pa yun. Duol pa yun. Nya, third, nakiglalis pa. Nakiglalis pa. Nakiglalis pa siya. Ginoo ay kini mo Ginoo ko. Dito pa lang sa kuhan. Ito pa lang, Sa nakiglalis pa kahoy. siya sa serpente. Sa katong sa kahoy. Yeah, Wa pa kay niya believing that she is wiser than the serpent. Okay. If you think you are wise, remember there is somebody who is wiser than you. Ang iyang pangunahuna ba? He is wiser than the serpent. So nakigdebate siya. Kumita na usahay mingon nga, hindi bitaw mga pagsulay nga mabot sa itong kinabuhi. Ito ni giveaway ba ta ba? Yeah. Kaya nagtunong ako na ta nga, mas ligon ta, mas husgan ta. Muna ako ay for one, di ko yun ang debate. Yeah. I am sorry, televiewers, pero para na ako, dili na lang tingaling di kumaayo makigdebate, kaya wa magani ko mga abogado. Pero ang point lang nako is, wa gyud maayong lalaki sa debate. Yeah. You win, the next time around, you lose. Jesus. Kaya nga naman, ang Ginoo dili na mao prinsipyos Ginoo. Ang gimo ni iba nakigdebate. Yun ang Ginoo nga one. Oh, gikot pa niya ang Ginoo. Gikot pa, niya ang no? Ginoo. Tinood Yung lang. mga Ginoo nga mukhaon mi ani, mamatay mi.
ay dili, dili, wa ka tuganis tinuod sa imong Ginoo. Kaya wala lang to siya nakiglalis. Mm. Niya bibiya din siya. Wala gyud tay problema. Pero iya man yung giasdang ba. Paras gibuhat ni Joseph puno nga. Gitinta sa ni Potiphar, wala lalis. Potiphar's wife. Potiphar's wife, sorry, Potiphar's wife. Di so biya wala na kanang Ano lang debate-debate. Oh, kaya di makamadaot usahay sa istorya. Kung nana pa to si Joseph nga, okay ra din nimo nga, okay ra. Storya pa gyud, oh. Na. Nga dito ganaana na si Potiphar's wife. Aywan So, So biya gyud. pag iyon siya lahi na gini, di. So ang dili ni punto ha. Ang pagkapukan sa tao may mga rason. Yeah. So karon panahon na ang mga pukan sa ta na say rason. Ug dili ginato ma-blame ang Ginoo kay gibutang naman sa Ginoo daan ang mga hitabo. Ug nasayod sa ta og unsay effect. Ay ba naman ta kung sa epekto kay na naman tay gipanaminan ang kinabuhi ni Adan ug ni Eva. Pero ang pangutana ganiya balik sa pagkaon ba atong gamay lang nga bunga. Yes, oo. Mao na ba gyud toy maingon nato mo na ba gyud toy Nabagi poison dito sa kuha. pagkatuyok sa sitwasyon. Ang pagkaon sa prutas way problema. Pero ang disobedience nga imong gihimo. Exactly, Pastor. Kaya nagtuo man gyud ko nga katong prutas ang mga langgam mo adto kay mokaon. Yeah. Kaya kita karon biya gitudloan biya ta ano survival. Tanan nga prutas nga kaonon sa langgam dili gina siya poisonous. Yeah. Sakto. Di ba? Oh. Kita siguro nila other dito mga creatures nga magmuha dito nangaon. Kalami po eh. Kalami. Ingon iba o di man ita mamatay nga Yeah, ingon wa man sila maunsa. O man sila maunsa. Oh. Pero dili tumoy boting nun sa Ginoo. Ang kamatayon nga giingon dito it's your eternal death. Dili kay mapuison ka, mamatay ka kay mapuison ka. Ang point lang diha is ang pagkapukan sa tao it's his choice. Yeah. So, Pastor, makiundi ko nga atong free will di ay it takes a great responsibility sa di ay, no? Dili sa kumbaga dili sa ingon nga gitagaan kag free will, pasaya-saya na lang kag free will din naon sa imong buhaton, no? Adam and Eve were created with a free will because they were made by God in His image. This include the freedom but also the duty to obey God's will. So, duty sa din nato, abi kay natin kagawasan mo pili, duty na to or responsibility na to nga mo obey sa kabubuton sa Ginoo. Kay once nga dili ka mo obey, of course, opposite sa obedience is disobedience or rebellion against God. You are declaring war no sa Ginoo. Challenge mo yung ura ba ginaba? Yung authority niya. Challenge yung authority. Hay gud tayo kaon ko ano eh. Hay gud tayo mamatay ni di ko mamatay ni oy. So imong gi-challenge ang mentality or ang authority sa Ginoo. That's right. Means you want to rebel against God. That's right. Mo to ang issue. Now let's go to Wednesday lesson, Pastor. Kaning ganahan ko ani ma-discuss nimo ni Pastor, labi na sa atong mga televiewers, God's initiative to save us. Kay the Bible shows that after sa fall sa atong first parents, it was God who came looking for them, ni Adam and Eve, no? Not vice versa. So Pastor, Itago man ta. please discuss daw ning Wednesday na nga lesson. From the very start, bisan og dili na nato tan-awon og unsay unod sa lesson. Yeah. Kini lang moingon nata God's initiative. From the very start at the Garden of Eden, sa diyan nakasala siya dan og si Eva. He was there looking for them. His voice echoed to the four corners of the garden. Eve, where are you? Adam, where are you? Kaya ang gusto sa Ginoo, ang kinayamang gud sa Ginoo, let's talk. Yeah. Istoryahon na to ni. Nakasala naman mo, ay mong panago diha. Atong istoryahon. Okay. Yaan sa nato ng punto ha. Yeah. Sa diyan nagsugod na ang generations to grow. Of course, diha pagmahay sa Ginoo. Nagbasol siya. Then came Noah. Gihimuan niya arka ang mga tao. Ang Ginoo right. pagyapon nagkabot lang gyapon nila. Tinood. For 120 years. That invitation was there. But finally, ang ending is a sad story. That's right. Free will gyapon to tao. Free will gyapon. Imagine ka, Exactly. the last invitation was heard.
nakita ginila si Noah gasinggit dito sa pultahan, then nakita nila ang dako kayo nga pultahan nga nasira. Nga dili madaog to sa upat lang kalalaki. Tinuod. So it was the hand of God that closed it. Pero sa dihang nasira na, kung sila lang gihimo, gibato nila ang arka, tanan na lang gili lang gihimo. BBI gihapon. BBI gihapon. Normally, kini nga situation, as history repeats itself. Yeah. Sa gihapon yung panghitabo na to. Pero ang kamot lang gihapon sa Ginoo gakabot. Look at Sodom and Gomorrah. Yeah. Dito gihapon ang Ginoo nagpadala na pud manulunda just to save mankind. Yeah. Plus Ginoo gid kanang gugmag Ang nga. gugmagit sa Ginoo wa gi ending ba? Nga kunya of course ni dako na ilang generation sa diha nga nitabo na pud sa gutom dito sa Kanaan. Joseph, by hardening the hearts of his brothers, Nahimo na po siya missionary nga to sa Egypto. Ha? Okay. Nahimo siya missionary sa Egypto para ma-reach out na po sa Ginoo. At kini mga tawanan nga nagpakasala ng gihapon. Yeah. Then here comes Moses. Mhm. Og sa ato pa gani mo bitaw na atong basahon ang Hebrehanon 11. Yeah. By faith Moses. Og dipili lang gid si Moses nga mahimong paraon. Yes, he can. Pwede unta. Pwede kayo. Uban bitaw nga mga maalam nga tao maingon nga og ako'y Moises, naghari ko Pagkahari na ako, maingon na ko mo deklarar na ko mag-Israelhanon tang tanan. Ha? Easy for you to say. Ako ro gihari. Tinuod, no? Oh. Pero dili man na may plano sa Ginoo. Yeah. It's not your will, it's not your wisdom. Ang plano gid sa Ginoo nga ang tao gid mo pili gid siya pinagi gid sa gugma. Mo sa makasabot ta karon nga ang ending mo gud ani kining God's initiative gud nga. Yeah. Ang Ginoo in the matchless gift of His Son. Mag-ingon na to, ha? God has encircled the whole world with an atmosphere of grace. Amen. Mo gini sa kabutan nga makapanglibarot pa sa atong palibo pa. Tinuod. Bisan sa akong pagkamasalaypon, bisan sa atong pagkamakasasala. Gilibutan lang gyud gihapon tas Ginoo sa iyang grasya ug kaluoy. That's it. O Tinuod. say makaingon bi ako Ginoo patya na lang ko. Ug di man lang ko mapuslan ba. O kana bang wala naman ko'y bili aning kalibutan na I'd rather rest in Yeah. peace. Nga dili maapektuhan ang buhat. Di makasasala man kita. Yeah. Kasala man ko. But then God, madunggan ako yung tingog ba, Donald, it's not the end of everything. Grabe ang Ginoo, pastor, no? Kanang murag kinani ba? If naa kay sakit, pastor, Kuya Dan, asa ka mo dol, doktor man, di ba? So, kita nga nasakit, magtuta sa doktor kay nasakit ta. Karon bali, no? Silang adan og si iba nagkinahanglan unta to sa Ginoo. Pero ang Ginoo mo oy nangita nila, no? Mo nangitag tambal Sa ilang tambal para nila, no? Actually nako i-emphasize din nindot kayo. Nay question pastor, mayos lang nga. Ngano wa naman ang gituguti si adan og si iba na magpakaw na tong tree of life, at least di na ta sila mamatay. At least mercy na lang tato nila. Bahala gipagawa sila sa tanaman sa iyan. Actually, it is a kanang saving act gihapon sa Ginoo. Kaya naman, if gitugutan to sa Ginoo nga mukaon sila sa tree of life, Adam and Eve will be immortal nga sinners. Yeah. They will experience pain for eternity. That's right. They will experience suffering for eternity. Yeah, tinuod. So nakita sa Ginoo, ayaw, I have to save you from that. Kanang situation. So you have to go out sa tanang don't eat the tree of life. It is a merciful punishment matod pa dinhi. Kaya nga naman, if gitugutan to sa Ginoo nga mukaon sila, until now napa siya daw si iba pero nag-suffer. That's right. No? Kita bitaw maka-experience tag suffering sa kalibutan. Muram ta nga ay kuha na ko Ginoo. kuha na lang ko Ginoo kay pahuway na lang ko. So kay, death ay Kuya Jed is it's a curse, pero at the same time blessing siya. Because you cease to suffer from mga pains. That's right. si pastor nag-enumerate sa ganiya sa mga missionaries na Moses, Joseph, pero ang pinaka greatest missionary gyud sa tibuok universo is si Jesus Christ. He came here to do so many things. Yeah. Number one, to destroy Satan. Yes. To reveal
ang mga plano ni Satan. Mhm. Ikaduha, to reveal the true character of the Father. No? Ikatulo, to prove that Satan's charges against God are false. Mhm. Mga bakak to siya. Yeah. No? Ipakita na sa ni Ginoong Hesus din eh. Ikaupat, to prove that God's law can be kept. Alright. No? Pwede siya masunod gyud. Pero ang pinaka-ultimate sa tanan nga iyang gibuhat din is for him to die on the cross in the place of humans para ma-save ta sa bondage sa sin. Okay. So, God really is the greatest missionary sa atong universe. Amen. Now, guys, gamay na lang gyud kay itong lesson, no? Ato ang oras. Let's go to Thursday. Salamat Kuya Jed sa imong pag-emphasize. Metaphors of mission, Pastor. Ingon diri, we are the salt, no? And light according to the Bible. And ingon diri, mission is God's initiative to save lost humanity. Pastor, kanang kita as Christians, kita man ang missionary or representative ni Jesus diri sa kalibutan. Ako lang pangutana, Pastor, ba, on what ways nga kita as missionaries, Christian, no, representative ni Ginoong Hesus, mawala ang ato ang salt, atong taste, mawala sa datong light diri sa kalibutan. Akong gitun-an ang asin ug kano sa mawala ang iyang kaparat. Okay. Kay ang asin basta asin pa na siya na gina iyang kaparat. Alright. Pero hinumduming ang asin panimplaran ni siya. Dili pwedeng ang asin usa ka kutsara imong ibutang sa imong kanon. wala gina siya lami, pait na siya. Ug imo na siyang kanon nga Daghan. usa ka kutsara. Oo. Ay buhat sa balay ha. Oh. Ang punto diha is ang atong pagkaasin is panimpla ra gyud. Alright. Mapuslan nimo ang imong pagkaasin ug gamiton ra gyud ka nga panimpla Okay. sa layman's point of view. Ha? Okay. Sama pud sa kahayag. Yeah. Ang suga ug imo na siyang alsahon sa imong ibabaw sa imong ulo. Ang gasunod nimo makakita sa dalan nga imong gilakwan. Alright. Pero imo nang ibutang sa imong atubangan, shadow na lang ang makita nila sa likod. Pandol pa. Although makakita ka sa unahan. Okay. Yeah. Pero kamusta ang sa likod nimo? Way suga. Way suga. Ang atong pagkasuga kinahanglan all around us. Amen. Dili lang sa tubangan na may suga nga mayra sa tubangan ba. Okay. Hindi pahiyom. Pero inigtalikod, mamaak. Anino din. Mamaak. Manunggab din, Manunggab. Ang punto lang diri is, kini may ingon ganit ang metaphors of mission. Usa ni sa mga pamaagi ba nga, atong sabton pag-ayo, nga doon na ni siya core functions as a Christian. Kining influensya nga atong ipakita sa mga tao. Kini atong pagginaway. Yes, Jesus Christ is the ultimate missionary. Kaya ang iyang kinabuhi, there was no question being a missionary. Kanang iyang pagpakamatay nga, his own receive him not. Yeah. Unay kanang magpakamatay ka sa mga tao nga nagpalangga nimo og si Ninoy pa. The Filipinos are worth dying. Nga naman, kaya iya nakita mga Pilipino na higugman niya. Pero sa punto ni Jesus, gilansang siya sa cross, tanan na lang pagpakamaot gigamit sa iya, but he still choose to do so because of his love. So ingon na nga punto. That's right. Ang asin, no, kanang amazing kasi, no, bisan unsa ka gamay makahatag yun siya kalami sa kinabuhi sa sabaw. Sama sa katawhan ba, if kita mo agto tas mga katawhan o makighalubilo nila atong paningkamutan nga atong pag-asin makahatog kalami pud sa ilang kinabuhi. That's right. No? Because mo man style ni Jesus pud. Oh, mo di ba? Kanyo expound sir Dan nga. Mo ni nga sa kanang method ni Jesus pa nga makaghalubilo gani sa tao kay dili man gud na epektibo nga ato kag kulon dapit ning ka kamo mga usa man imong kuan ka makasasala na di mo malangit dili na kakuan di na kaduol but if you duol kanila talk to them help them pakita ka Ang point ba ni Mrs. White, Christ's method alone will give us true success. Okay.
First, he mingled with men. Showed interest to them. And bade them to follow him. Kana ba nga punto ba? Ug ato ang kanang i-adapt sa church ba? Sa whole. Nga, una, o pakita o sa tao kaluoy sa mingle sa tao. No. O muminggol ka sa tao, ay giing na nga, impyerno ka. No. Impyerno ka. Aribe ka, kuta. Kaong kababoy, impyerno ka. Kubaw ka, ma-impyerno ka. Oo. You are driving people away from you. Pero if you mingle with people, then after mingling with them, pakita ka sa interest diyan nila, pakita ka kaluoy diyan nila, kung man mo makuha ang ilang kumpiyansa, that's the time. Kumbaga, matilawan nila unsa kalami kang asin. Yes. Abi na kumayon ka nga. Sama sa usa ka tinuwa nga giasinan, no? Muna siya. Abi na kumayon ka nga, matilawang sa nila ang 555, burang 666. Nag-emphasize po din nga ang light, no? Light of the world. Nag-emphasize sa Ginoo nga dapat mahimutang suga sa kalibutan kay kabalo siya nga ang kining kalibutan napuno na, naputos na sa kangit-ngit. So we must be a light to this world. So munay usas mga metaphors nga gihatag sa Ginoo ingon nga mga missionary. That's right. You know, Pastor, Kuya Jed and Kuya Dan, it's so nice and wonderful kining experience nga nakiguban ko ninyo. Daghan ginasad kay tag na discuss, Pastor. O I'm sure sa ato ang mga televiewers, but I hate to say this, but wala na sad tay oras, no? Usa tuguti ko igsuon sa pag-share kaninyo ang pipila ka mga lesson na akong nakatunan sa atong diskusyon karon na semana, no? Una igsuon, our world is a mess, and as humans we are the big reason it is such a mess. We are sinners, fallen creatures whose nature is evil. Ikaduha, the Bible shows that after the fall of our first parents, it was God looking for them, not vice versa. Fortunately, God did not abandon us, and the greatest revelation of God's missionary activity can be seen in the incarnation and ministry of Jesus. And the crucial reason igsoon was Jesus has to die in the cross in place of humanity. Og sa katapusan, mission is God's initiative to save lost humanity. Kita igsoon as Jesus followers, His missionaries have to let people know the good news of just what Jesus has done for you and for me. Pastor, let's pray. Magabot ha. Ginoong Diyos, salamat sa imong pagpakita kanamo nga ikaw dunay kahingawa sa mga kinabuhi. Salamat usab nga ikaw hatag sa imong kaugalingon, nagpakamatay sa Kalbaryo sa cross. Karon kami nga imong mga anak mosunod sa imong mga lakang. Tudloy kami Ginoo na sa among pagkamisyonaryo, ikaw lang gyud mo'y mahimong modelo sa mga kinabuhi. Amen. Na dili unta kami motutok sa uban. Dili unta kami mokuha pa og mga kredito sa mga nahimo ginagmay man og dagko nining kalibutan. Apan tungod sa imong grasya ug kaluoy, mahimo kami nga umudaog nining among pagpakigbisog sa kaaway nga labihan gayud. Kalig-on tungod kay siya man lagi ang nagadominar nining kalibutan. Salamat Ginoo sa imong paghatag kanamo nining higayunan. Ikaw gayud mo ay nagmahal kanamo ug labok sa tanan. Mipasaylo pa gyud sa mga kapakyasan. Kay kini among gihangyo nga madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Thank you for watching, friends. Hope to see you again next time for another presentation of the lesson preview. If you have special prayers and Bible study requests, please contact us at hopechannelvisayas@gmail.com or visit our Facebook, Hope Channel Visayas. This has been your brother in Christ, Sunny Poliascas, in behalf of the Hope Channel 25 Cebu crew and staff saying, Jesus loves you. Amen. 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 Thank you.